Pa'y tumayo bilang paggalang sa salita ng mahal na Panginoon. Dadalhin natin minamahal ginagalang ng Evangelista Wildy Estrada Almet. Praise the Lord. Let us pray, my dear fellow countrymen, dear brethren. Father, there is in the above, there is Jesus. I say, Lord, bless my dear fellow countrymen in Pangasinan, in this city of Ordanita, and neighboring cities, and all my dear fellow countrymen throughout the country. There's people throughout the world. Bless them, O Lord God. Cast out unbelief and doubt from them. Let them believe. Let them hear the gospel, the power of God, and by the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, by this brethren, by this fellow countrymen. Minamahal, it is written, it is appointed to man once to die, after this the judgment. Minamahal, if we're going to listen, you'll be blessed with all the blessings, spiritual, material, physical well-being, blessings that cannot be compared, that cannot be equaled by any material blessings throughout the world. Dahil minamahal, sinabi ni dear Jesus, Acts 10:38, we know how our beloved Savior was anointed with power and with the Holy Ghost, was casting out demons, healing the oppressed by the devil, healing the sick, because he was doing good because God was with him. Ang ating layunin na mahal pagkrusada, Satan under the guise of a satanic ideology wanted to enslipan, gusto alipin ng mga tao sa buong mundo. Hallelujah, maging alipin ng drug addiction hanggang babagsak ang bansa, mahulog sa kamay ng mga drug lords. Hallelujah, hallelujah. Bigyan si Tadas, nagbibigyan ng cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, natagurin ng karamdaman ng mga bisyo. Ngunit ang Ibangan ng Kristo, the power of God to salvation, ipag-aral. Hallelujah. Kasi sinabi ng Biblia sa Hebrews 2:3 and 4, how can you escape the fires of hell if you neglect to get salvation, root with signs and wonders and miracles, and witness by gift of healing? May proof at ebidensya ang pagpapagiling ng mga karamdaman. Gagaling karamdaman mo, dahil karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras, ikay mapatawad ang karamdaman mo na kitong cancer, leukemia, diabetes, lataurin ng karamdaman leprosy, lataurin ng karamdaman AIDS, gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. And praise the Lord. May prueba, may pagpapala, may kabutihan. O may mapilitan ka maglingkod sa mga Panginoon. Hallelujah. Ang tao na dati, punong-punong galit dahil sa reliyon. Walang napala sa mga reliyon kundi kabiguan. Hallelujah. Billions na matao na sa apoy ng impyerno dahil sa mga reliyon. Ang kailangan sa Kristo, ang kapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. For it is written in Romans 8:9, man must have the Spirit of God. Kailangan tao may Spirit ng Diyos. Ang walang Spirit ng Kristo hindi kanya. For it is the Spirit of God that beareth witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. Amen. Praise the Lord. Hindi mababago ang tao sa takot. Hindi mababago ang tao sa edukasyon. Hindi mabago ang tao sa reliyon. Siya ay mabago lamang sa kapanampalataya ng Diyos, sa Espiritu ng Panginoon, not by might, not by power, by the Spirit of the living God. Hallelujah. A man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of his. Pag walang Espiritu ni Kristo niya, alipin ka ng kasalanan, ibig na masamang Espiritu, ikay magkasala. Romans 6:23, for the wages of death, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabir ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. In order, hallelujah, praise the Lord, by kay kasalanan, ang apoy ng impyerno hintay sa iyo. Kaya malalaman natin, minmahal, ang mga reliyon sa buong daigdig, Shintoism, Buddhism, Taoism, lahat mga isms, pahamak lahat.
hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Dahil sinabi ni Biblia, I have not given you the spirit of fear but of power and of love and a sound mind. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! We need the spirit of the living God. Kaya magkaroon ng Espiritu ng Diyos upang magkaroon kapangyarihan laban sa kasalanan, laban sa diablo, laban sa hold-uppers, kidnappers, killers, and murderers. Hallelujah! The moment you have the Spirit of the living God, you prepare to die than to commit sin. Piliin po ang mamatay sa gutom. Hindi ka na mag-hold up, hindi ka mag-kidnap. Piliin mong mamatay pag may Kristo ka na, dahil ang kaligayahan ay buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You must have the Spirit of the living God. Romans 8:9, Romans 8:16. It is the Spirit of God that beareth witness, and our spirit that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng mabait na Diyos ang magpapatunay na ikay anak ng mabait na Diyos na magmana ng buhay na walang hanggang. Kapag nandiyan na siya, goodbye kasalanan. Goodbye kung kayo on fire with the Lord. Kung mainit ka sa mabait na Diyos. Totoo ang Biblia. Isaiah 41 verse 10 and 11. My son, fear not, for I am with thee. Your enemies will be as nothing. Their weapons will be as nothing. For fear of you, they will hide away from you. This is the gospel. The power of God unto salvation. Kapangyarihan ng mabait na Diyos kung ikaw'y mapagkumbaba, ibig mo umakit sa langit magmana ng buhay lulanggang. Ngunit ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga mapapahamak, hindi niwala. Kamangmangan ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ako naakit ng kayamanan. Hindi ako natakot ng kayamanan. Patuloy pangaral ng Ebanghelyo. Ang katotohanan, ang kapangyarihan na sa atin na tayo mga Ebanghelyo ayon sa kalaban ng mabait na Diyos. According to His will, His perfect will. Amen. Ang kaligtasan ng isang Pilipino ay mas malaga sa kayamanan sa buong mundo. Amen and amen. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen na mahal. Yung mga nangaral na hindi sinugo ng mabait na Diyos, sa kanila imposible dahil hindi naranasan nila, dahil hindi naman sila tinawag, hindi sila niwala. Hindi na niwala. Sa mga niniwala, itong mga himala ito ay ordinaryo lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. For our God is a God of miracles. Ang ating mabait na Diyos ay Diyos ng himala. Purihin ang malapit. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nakita ko na pag mayroon kang sakripisyo, manalangin, maraming maligtas sa kamay ng diablo at sila magmamana ng buhay na hanggang. Ang karamdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, lupus, AIDS ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang mga drug addict mapalaya sa drug addiction. Ang mga ginigilid at mga kapwa Pilipino na daya ng komunismo na nagtuturo na walang Diyos. Imagine gaano katuso ng diablo dinayang mababait na Pilipino, tinuro na walang Diyos. Ang dating mababait na Pilipino naging killer, naging murderer, naging ruthless, heartless nung naniwala sila na walang Diyos. Sa oras na madaya ka ng komunismo, papasok ang espiritu ng demonyo. Ngunit salamat sa mabait na Diyos. Hallelujah. Ito'y kapangyarihan, ang katotohanan. Hanapin ang katotohanan, siya pagpalaya sa iyo sa pangalan ni Jesus. As a matter of fact, ang tunay na Kristiyano ay nagpapalayas ng demonyo. Mark 16, verse 16, 17, and 18. Ang tunay na Kristiyano may espiritu ng Diyos kapangyarihan, palayasin si Satanas. Sino makatakot sa iyong NPA? Komunista. Sino makatakot sa iyong dapat? Kitikil and murderer. Sino makatakot sa iyo? Pag mayroon kang Kristo, sila ang matatakot sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya pag sigaw mo sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Manigas sila lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Kaya Isaias Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo na pagkikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo. Sa kahatulan ay iyong hatulan, ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Let us say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tingnan mo mahal. Bakit ang mga Kastila ng mga leader ng reliyon sa Espanya 400 years ago
300 years ago, 200 years ago, 150 years ago. Ibig nila mawala ang Biblia. Sinusunog nila ito. Pati mga inisinting reliyoso na ating ginigili ng mga leader reliyoso sa bansang Pilipinas. Nadaya na rin ng religious leaders galing sa Espanya na kung gamitin ang logic, even 1% of 1%, you should shun their teachings. Tanggihan ang turo ng mga leader ng reliyon sa Espanya na silang umaga na pa sa Pilipinas. Ginamit ang reliyon, hallelujah! Ginamit ang reliyon, sandata at mga kamay, yung ginawa ng kamay ng tao na kung basahin mo ang Biblia, minamahal, number 1 kalaban ng mabait na Diyos ang mga reliyon. Number 1 kalaban ng mabait na Diyos. Dahil sa mga reliyon na yan, billions and billions ay nasa apoy ng impyerno. Ni sa'y walang ligtas sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Pagtanggap kay Kristo, ikay magbabago, hallelujah, na sinabi ni Nicodemo sa John 1, 2, 3, and 4. Kindly read it. Sinabi ng mga Panginoon, Nicodemus, you must be born again. Sabi ni Nicodemus, Panginoon, ako'y naniwala na ikay sa Diyos. Hindi mo magagawa mga himala ito kung wala ang Diyos sa'yo. Magpadil sa mga bulag, maglinis sa kitungin, magbago ng tao, gawain na ng mabait na Diyos. Yung mga possessed by the devil, mapalaya sa demon possession, mga drug addict, mawala ang drug addiction, nalipin ng komunismo, mawala ang komunismo, upang sila ay maging mga anak na Diyos na magmana ng buhay ng malanggang. Amen, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kindly read it. From the book of John, chapter 3, verses 1 up to 5. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born of God. Kailangan kayo silang sa Diyos, sa tubig, at saka Espiritu Santo. Ang pagbautismo sa tubig ay para sa mga tatanda na alam ng kasalanan. Ang bata ay walang kasalanan. Imbento ng Espanya, ng Roma, na ang bata ay bautisman para pag silang sa'yo, member ka na ng Roman Catholicism. Hindi ka makalis, seal ka na. You're doomed for the fires of hell. Nakatang ka na sa apoy ng impyerno. Ang bautisman sa Biblia ay, hallelujah, matanda, makasalanan. You must be born again, Nicodemus, for only man is born of water and of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. Amen, and praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anong dinala ng mga leader reliyon sa Espanya? Sandata, reliyon, by force, intimidation and coercion, by force of strength, tayo nagapi. Makita mo mahal sa Biblia, ang kaaway ng mga preachers ay hindi tao, mahal na mahal ang tao. We love the sinners, hallelujah. Ang ating kalaban ng kasalanan, ang masamang espiritu nagbibigay ng kasalanan sa tao. Hallelujah. We love everyone. We love our enemies. We love the sinners. Amen, amen. Praise the Lord. Dahil sinabi ng Biblia, si Kristo ang hari ng pag-ibig, siyang prinsipe ng kapayapaan, si Kristo ang kailangan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nobody cometh unto the Father but by me. Amen. Praise the Lord.
dumadami ang mga relihiyon sa buong daigdig, lalong dumadami ang krimen. Lahat ang nakatang sa apoy ng impyerno, kahabag-habag. Ngunit sa Church of the Living God, sa Matthew 16 verse 18, sinabi mo ito Panginoon, Peter, upon this rock I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. Aking iglesia, hallelujah, itatag ko dito, Pedro. Hallelujah. Ang pinto ng impyerno ng Hades hindi magtagumpay dito. Anong dala ng mga lider ng reliyon sa Espanya? 400 years ago? 300 years ago? 200 years ago? Nila Legazpi, sila Damaso, sila Pigapita, mga sandata. Kung hindi ka sasali sa Roman Catholicism, patay ka. Katulad ni Rizal, Burgos, Gumis at Zamora, pare, Pilipino pare, pinatay nila dahil ayaw maniwala sa turo nila. Turo nila. Ang turo na pinaniwalaan nila Rizal ay kailangan magbago ang tao, maglingkod sa mabait na Diyos. Hindi bautismo kailangan sa bata dahil ang bata ay walang kasalanan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Si Padre Burgos Gumis at Zamora, pinatay nila dahil ayaw maniwala sa doktrina nila. Wala sa Biblia ang doktrina ng nagdala ng Roman Catholicism galing sa Espanya. Katay dinaya. In other words, ipinagpalit ang katotohanan dahil sa materialism. Nang tunay ng mga Ebanghelyo ay dala. Anong dala? Kapangyarihan. Kapag naniwala ka, magbabago ka, maging tunay kang Kristiyano sa puso sa katotohanan at matiyak mo kayo magmamana ng buhay ng hanggang. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our loving God, the moment you hear the gospel and be able to believe, He will impart to you His Holy Spirit. He will empower you to cast out demons, to heal the sick, to cast out the devils, heal the sick in the name of Jesus. Ang mga ahas ay baliwala sa iyo, alakdan, halot, kidnapik, kilan, mother, baliwala sa iyo, mga sandata ay baliwala sa iyo, lason ay baliwala sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Kapag ang Kristo ay nasa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Church of God ay powerful. Sa Biblia, unto the Church of God, which is at Corinth, 1 Corinthians 1:2, sanctified in Christ Jesus our Lord, called to be saints. Ang church ay mga santo, galing sa lusak ng kasalanan, katulad ni Paul, abogado, Mary Magdalene, maraming asawa, lalakiro. Nung natanggap si Kristo, naging santa. Church of the Living God. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Unto the Church of God, which is Corinth. Kaya 1 Corinthians 1:2. Ang church ay mga tao galing sa lusak ng kasalanan, mga drug-addict, mga NP, mga hold-upit, killer, murderer, lahat ng uri ng kasalanan dyan. Kapag natanggap si Kristo at patuloy dumalo, mayroong pananampalataya, magkaroon kapangyarihan laban sa demonyo, maging tunay na Kristiyano, santo-santa, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Magbabago na. Amen and amen. Praise the Lord. As an expression of gratitude to our loving God. Grabe ang aking pasalamat sa mabait na Diyos. Nung araw ako'y alipin ng kasalanan, ako'y nakatang sa apoy ng impyerno. Nagkasakit ako ng insomnia. Ako'y mamatay na, ako'y mag-suicide na. Hindi ako makatulog for 6 years. May nagsabi sa akin, tangkapin mo si Kristo, yung tagapagligtas. Ang karamdaman ay bunga ng kasalan. Sa oras, ikay maglingkod sa mabait na Diyos, ang karamdaman mo gagaling sa pangalan ni Jesus. Imposible. Walang magbabago sa atin kundi si Kristo lamang ang buhay, ang katotohanan dan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi alam ng aking ginigiliw sa ating bansa gaano ang pag-ibig mo mabait na Diyos na ibinigay sa aming mga puso. Marami dito na lang hindi kumakain, biblikal yan ni mahal. Dahil sa panalangin ni Moses, more or less 8 million ang ligtas sa tiyak na kamatayan. Sabi na Panginoon kay Aaron, kapatid ni Moses, papatayin si Aaron. Bakit gumawa ng revolto? Natakot siya sa more or less 8 million ng mga kapatiran nila.
Pinili siya gumawa ng rebulto. Ang pare na eloquent speaker, spokesman ni Moses. Natakot, tinakot ng mga kasama, mga kapatid ang galing sa Egypt patungo sa Kanaan, habang si Moses nanalangin 40 days and 40 nights doon sa bundok ng Mount Sinai. Sabi na, mabait na Panginoon, Moses, umalis ka. Puksain ko lahat itong mga tao ito. Sinabi niya, ang Diyos ay Espiritu, mabait na Diyos Espiritu, sambahin siya sa Espiritu katotohanan. Siya ay papasok sa atin upang magkaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Na ang dibiruan kalaban ng mabait na Diyos ay ang reliyon. Nung lumod si Moses, nanalangin muli, 40 dias, 40 days at 40 nights, hindi kumain, hindi uminom ng tubig. Sabi ng mabait na Diyos, dahil sa iyo Moses, patawarin ko sila. Pinatawad. Amen! Praise the Lord! Ilang milyon ating mga kapatid dito minamahal sa buong Pilipinas. Mamamatay na sa cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, leprosy. Lahat ng karamdaman na incurable. Nung sinabi namin minahal, ang mabait na Diyos ay nagpapagaling ng kitong, cancer, leukemia, TB, diabetes. Lahat ang uri ng karamdaman ay gagaling. Maglingkod kayo sa mabait na Diyos. Kung ibig niyo tumakas sa kasalanan, dahil ang kasalanan na magdala sa atin sa apoy ng impyerno. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Dumalo kayo. Dumalo sila sa lunita namin mahal. Ilang krusada namin sa lunita namin mahal. Millions by the millions ang gumaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Naligtas sa tiyak na kamatayan. Dati-rati ang Diyos sa nila ay galing sa Espanya. Dala ng mga Kastilang, mga leader reliyon, mga batot, siminto at kahoy, na manalangin ka diyan, tumanda ka sa panalangin, di ka dinggin, lalo kang kaputan, magagamit siya mga Panginoon. Sa oras, tanggapin mo si Kristo, sampahin mo siya sa Espiritu katotohanan. Anumang karamdaman mo, after baptism in Jesus' name, ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. May kabutihan, may kapangyarihan, may ebidensya, may prueba. You'll never trade your salvation, the truth you have found today, for a planet full of gold. Hindi ipagpalit ang katotohanan, matanggap mo ngayong gabi sa puno ng ginto na daigdig. Hindi mo ipagpapalit. Katunayan, kung ikay matrasos ang malaking oras mo, i-google mo sa paglingkod sa mahal na Panginoon, negosyante ka, sasabihin mo at paniluan mo salita ng mabait na Panginoon. Nung sinabi ng mabait na Panginoon, what that the prophet man if against the whole world and suffers the loss of his own soul. Anong halaga sa tao ang buong daigdig na kayamanan mapas kanya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The fear of the Lord will cause you to serve Him. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is a fountain of life. The fear of the Lord is to escape from the snares of death. Pagtakas sa patibong ng kamatayan. Buhay na walang hanggang. May prueba, may ebidensya, may kapangyarihan, may pagbabago. Ang mga anghel magbabantay sa iyo. Anghel ang bumantay Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! You're not even afraid of death like Paul. According to Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Sinong katakutan mong demonyo? Hindi ka natakot mamatay. Ang natatakot mamatay, hindi nakatiyak na sa iakit sa langit. Amen. Pag ikay nakatiyak ka sa langit, hinahanap mo ang kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay magtatago. Amen. Alis ang kamatayan. Alam mo, tuso siya Satanas eh. Pag ikaw born again,
tiyak mo ng kaligtasan, ayaw ni Satanas mamatay ka. Pag namatay ka, tuloy ka sa langit eh. Tuloy ka sa langit. Pag pikit na mata mo, yun ang pagdilat mo sa piling mo mamatay sa langit. Amen! Praise the Lord! Kapag buhay ka pa, si Satanas magkispagspalaran na baka kay alis pagka tunay na Kristiyano, babalik ka sa buhay makasalanan. Ngunit isang tiyak na bagay, hindi magtagumpay demonyo laban sa iyo. Hallelujah, amen, and amen, praise the Lord, hallelujah. John 8:51, if you keep my sayings, you shall never see death. Kung ingatan making salita, hindi mo makita ang kamatayan. Sabi ng mabait na Diyos, hindi mo makita ang kamatayan. Amen. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Can you read it? From the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Sa aklat po ng Isayas, kabanatang 41, talatang 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Let us say, praise the Lord. Napakasarap ulit-ulitin ni Himala. Ginawa ito mabait ng Diyos. His signs and wonders are wonderful. Testimonies of the good Lord. Ibig niya na pag-usapan natin ang kanyang ginawang mabuti para sa atin. Dahil ang Himala makadagdag sa ating pananampalataya. Ang binasa natin kanina, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will strengthen thee, I will help thee. I'll uphold thee with the right hand of my righteousness. Hallelujah. Their weapons are as nothing. Your enemies are as nothing. For fear of you, they will hide away from you. If they'll continue to fight you, they will perish. Kaya kailangan ang Kristo. Hindi sinabi ang reliyon magdala sa iyo sa kalangitan. Sinabi ng Biblia, Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is not of his. Romans chapter 8 verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Minamahal, binaka malaking kalugihan. That is the worst, the greatest blunder a man can commit. If you do not save God and receive the Spirit of God, rely upon lies from the masters of deceit, from Europe, galing sa Espanya, mga leader ng reliyon, dinaya tayo. Ang dala ay mga sandata upang puksain tayo. Sa Biblia, ang dala ng mga preachers, sandata ay spiritual. Ang maniniwala ay magbabago. Makatanggap lang ka pa rin ng mabait na Diyos sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Dahil sinabi, iman must have the Spirit of God. Matanggap ang Espiritu ng Kristo. Hallelujah. Kang Kristiyano, ang iyong sandata, not carnal, but spiritual, mighty through God. To the pulling down of the stronghold of Satan, you have the Spirit of the living God, for the Spirit of God that bear witness in a spirit that we are the sons and daughters of God. Romans 8:16. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Lahat pagsabi, praise the Lord. Paano matanggap mo ang kaligtasan? Paano matanggap ang kapangyarihan? Na it is a must. Natanggapin mo, whether you like it or not. Lahat mga isms, Shintoism, Buddhism, Taoism. Kung tayo'y na-conquer ng Japan for 50 years or 100 years, Shintoism ang ating reliyon. Dahil pipilitin tayo nila na yan ang ating reliyon na ngayon. Luluhod tayo sa araw. Kung India nakakonquer sa atin for 100 years, katulad ng mga Kastila,
Na-conquer tayo, dala ang Roman Catholicism, ang dinala nila, bato, simento at kahoy. Nasa Biblia, number 1 kalaban ng mabait na Diyos, ang bato, simento at kahoy. Siya, huwag mo palitan siya. Siya, ang sabahin mo. Amen and praise the Lord. Kung India nakakonquer sa atin, ipilit nila ang kanilang reliyon, tayo lulud-lud sa mga baka. Lulud-lud tayo sa mga baka, pati pusa, pati mga daga, luhuran. Imagine what a mockery. Grabe. Pagdaya, nasa Biblia minahal, isang impero ng buong daigdig, si King Nebuchadnezzar, utor ng pagdaya sa mga tao, psychotic, a wicked king, millions ang pinagpapatay sa buong mundo. Pinilit ang mga tao lumuhod sa kanilang mga rebulto. Ngunit ang tatlong anak ng mabait na Diyos, ayaw nila. Pinili nilang sunugin kaysa lumuhod sa rebulto ni King Nebuchadnezzar. Daniel chapter 3 verse 27. Minamahal, ayaw nila lumuhod. Alam nila, pagluhod sa rebulto, itapon sila bilang parusa, itapon sila mabait na Panginoon doon sa apoy ng impyerno. Wala nang katapusan, forever and ever. They would be tormented day and night with rooms night that on fire is never quenched. Imagine, minamahal, pinili na nila sunugin ng impyeror na utor ng pagluhod sa mga rebulto. Kindly read it. From the book of Daniel, chapter 3, verses 16 up to 28. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hose, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth out of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their head singed, neither was their coats changed, nor the smell of the fire that passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Let us say, praise the Lord. Therefore I make a decree, whosoever will worship my gods, kung sino ang lulod sa aking mga rebulto, putol-putulin. Kailangan ang sambahin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego na sinasamba sa Espiritu at katotohanan diretso sa langit. You can just imagine, nakita ang himala ang kapangyarihan ng mga Diyos dahil sa pananampalataya ng nasa katotohanan. Ang impero ng buong daigdig, si King Nebuchadnezzar, at ang rebulto ay worth billions of dollars, ginto. At buong daigdig, may mga rebulto siya minamahal na ang hindi lulod sa kanyang rebulto pagkatapos sa pagtugtog ng pakakat, susunugin kapag hindi luluhod. Ilang milyon na kanyang napatay.
Ngunit kung nakita ng manak ng mabait na Diyos si Shadrach, Meshach at Abednego, pinili nilang sunugin sa hornuhan. Ang nagtapon ng sundalo ay silang nasunog, silang namatay. Silang tatlo naglalakad sa apoy, hindi tinablan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ganun minamahal pag kayo nananampalataya. Kapag kayo tunay na anak ng Diyos, naniwala ka sa mabait na Diyos, mga bala sa data, baliwala sa iyo, wala kang katakutang demonyo. Nandiyan, ikaw, si Satanas, matatakot pa sa iyo, tatakas ng dahil sa kapangyarihan na sa iyo. Si Kristo ang iyong kapangyarihan. Mark 16, Kelly, read it. Mark 16 verses 16, 17, written in Tagalog. Sa aklat ng Marcos, Kabanatang 16, talatang 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyo ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsasampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, at sila magsisiyawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Tingnan mo na, mahal, ipatong mo kamay mo sa may sakit. Kapag naniwala ka sa Ebanghelyo, magpabutismo ka, lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad. Pruiba, ang karamdaman mo, kahit anong karamdaman, kitong, cancer, leukemia, AIDS, TB, diabetes, gagaling sa pangalan ni Jesus. After baptism in Jesus' name. Acts 2:38, mayroon nagbapautismo in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Walang gumagaling dahil hindi napatawad ng kasalanan. Baptism in Jesus' name, mapatawad ng kasalanan, matanggap ang Espiritu Santo, ligtas ka sa apoy ng impyerno at karamdaman. Ang gospel ay hindi para lamang kaligtasan sa impyerno, kundi kaligtasan sa mga holdupers, kidnappers, killers, murderer, kasalanan, sa mga sa apoy ng impyerno, kaligtasan sa karamdaman, sa mga bisyo, lahat ng uri ng problema, maligtas ka, pruiba, ikay magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen and amen. Praise the Lord! John 1:12, as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. John chapter 1 verse 12. Tanggapin mo, tapos mo makarinig ng Ebanghelyo. Tanggapin mo, marinig mo ang mabuting balita, maniwala ka at ikaw magbaptismo sa pangalan ni Jesus, matanggap mo ang Espiritu ni Kristo, Espiritu ng mga Panginoon. Romans 8:9, Romans 8:16, Galatians 5:22. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos at lagi kang dumadalo ka, matapat ka, you love salvation, you love God. If you love God, then you love yourself. Dahil sinabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. I love those who love me. Amen. Praise the Lord. Mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, masunod mo ang kanyang utos. At kapag nasunod mo na, inibig mo siya, ibigin ka niya. Imagine, the creator of the universe, ibigin ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You become the apple of His eye. The moment you see the Spirit of the living God. Galatians 5:22. Dumalo ka ng dumalo, magkaroon ka ng pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Dumalo ka ng dumalo, magkaroon ka ng fruit of the Spirit. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. These are the marks, the fruit, the virtues of a true Christian bound for heaven. Hindi ka nadadaan sa libingan pag nagkaroon ka ng 9 fruit of the Spirit: joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against us there is no law. Kaya read it, laban dito walang batas ng kalikasan ng kamatayan, walang batas ng kalikasan ng kasalanan. There is the law of human nature, to commit sin and die and be thrown into hell. But the moment you have the Spirit of the living God, it will bear fruit. The fruit of the Spirit, you are over and above, below of sin and death. Ikaw sa ibabaw ng kalikasan ng kamatayan. Hallelujah. Oh, the love of the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the love of sin and death. Hallelujah. Oh, the love of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the love of sin and death. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise
Kalikasan ng tao. Nature man is to commit sin. Sa oras mayroon kang Espiritu ng Diyos at mayroon kang pananampalataya, mawala na ang kasalanan. Mayroon kang kapangyarihan laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Kaya bariling ka, tatalbog ang bala, dahil kayo akit sa langit magmamana ng buhay na hanggang buhay. Buhay! During the rapture, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Can you read it? Sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuot, kagandaang loob, kabutihan, kaamo at pagtatapat. Pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Against that, there is no law. Imagine mo, mahal. Totoo. May prueba, may ebidensya. You're in fire with the Lord. You're serious. Iniibig mo ang kaligtasan mo. Kung maaari, hindi ka na mag-absent. Katulad mga pare, during the time of St. Paul, Beloved Peter, araw at gabi, kasama nila si Beloved Peter sa catacombs. Doon minamahal mga libingan sa Israel ay nasa ilalim ng lupa. Kanal sa ilalim ng lupa, tunnel, catacombs. Doon nagtatago ang mga kapatiran natin. Doon sila nagpupuri sa Diyos. Kaya pag nahuli ng Roman Catholic soldiers, ng Roman Catholic priest, sila ipapatayin. Sila ipapako sa cross. Katulad ni Kristo, mahal na Panginoon. Nakakagulat. Mismo nga pare, 2,000 years ago, ang nagpapako sa cross ng ating mabait na Panginoon. John chapter 9 verse 6. John chapter 19 verse 6. Kaya makita mo sa reliyon, min mahal, tayo nadaya, kahabag-habag. Ang ating kailangan ay si Kristo, hindi reliyon. Ang kapangyarihan nandiyan sa atin na tayo magtagumpay laban sa kawan ng Diablo. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. For the kingdom of God is not in word, but in power, power, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, to cast out demons, to triumph over Satan, hallelujah. We have the power. Our loving God will impart to us the Holy Spirit against Satan. Sabi ng Panginoon, do not rejoice in death, rather rejoice because your names are written in heaven. Amen and amen. You can overcome the devil. Pray ba, ebidensya na sa'yo nandiyan sa'yo. You have the Spirit of God. Ang demonyo tatakas sa pangalan ni Jesus. Si Satanas takot sa'yo pag mayroon kang Espiritu ng Diyos. Kaya let us sing a song. This still can remain on these peoples of the world. Till our loving, adoring Savior, you believe in Him. Tell Him, dear Jesus, I need you as my Savior. Forgive my sins, O Lord. Cleanse me from all unrighteousness. Make me a real Christian, son and daughter of God, heir of eternal life. Save me and all my loved ones.
Tayo minamahal, aking ginigilin mga kababayan, dito po sa Astrodome, Ordanita Astrodome, sabi po ni minamahal, malapag noon, kailangan kita, aking tagapagligtas. Gawin mo kong tunay na anak mo, sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin po ko sa lahat ng aking makasalanan sa pangalan ni Jesus. Iligtas mo ba ako sa po na aking mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus? Yes, my dear Heavenly Father, in the name of our dear Jesus, forgive their sins, make them real Christians by heart, in the truth and heirs of eternal life. Save them all and all their loved ones. Cause them to serve you, Lord. Impart unto them thy sweet Holy Spirit, faith in their fear and love for thee. Father, in this I pray, in the name of our dear Jesus, trust them, O Lord God. Let them believe, I pray. In the name of our dear Jesus, dear Jesus. I ask the Lord, in Jesus' name, in the name of dear Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You, by these peoples of the world, by these fellow countrymen, touch your TV screen if you believe. Tell our loving, adoring Savior that you are going to serve Him according to His will. Then cast out demons of unbelief and doubts, demons of cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS, diabetes, kidney trouble, homosexuality, lesbianism, demons of drug addiction, demons of communism. Hallelujah, cast out, cast out, cast out. Demons of sickness and disease. Hallelujah, minamalat, ipato kamay ninyo sa TV screen ninyo. Dito minamalat, ipato kamay ninyo sa iyong katawan. Palaya sa tipo ng cancer, leukemia, diabetes, pagkabula, pagkapilay. Hallelujah, hallelujah. Demons of leprosy, kidney trouble, hallelujah, AIDS, cancer, hallelujah, diabetes, demon ng paralysis. Kasat, lumayas ka sakit sa pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name. Demons of drug addiction, cast out. Vices be gone. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. As a token of our faith in our loving God, let us raise our hands, jump and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. As we jump, let us shout, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. Ang mga gumaling lang, huwag yung hindi gumaling. Ang magtaas ng kamay, taas ang kamay, dalawang kamay ang gumaling sa pangalan ni Jesus. Those who were healed, all of you, do not wave your hands if you're not healed. To prove without doubt that you are the sons and daughters of God, wave your hands if you're healed. Hallelujah, wave your hands. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. My dear wife, our beloved pastora, praise the Lord. Let us say, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang malabay ng mga minamahal, tayo po'y nagpapasalamat sa natapos po na banal na gawain sa araw na to. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 45:22, mga minamahal, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, sapagkat ako ang Diyos. Liban sa akin ay wala nang iba. Tanging si Jesus ang ating dakilang Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa pansamantala sa ating paghiwa-hiwalay, mga minamahal. Amin pong dalangin, lalo na sa inyo na mga televiewers mo namin, mga sumusubaybay sa banal na gawain na ito na mahal na Panginoon. Nawa sa araw na ito ay naghatid muli ang gawain na ito sa inyong mga tahanan, sa inyong mga problema dyan, sa mga piitan, sa mga hospital. Ang mahal na Panginoon na nanawagan sa inyo. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat ng mga nabibigatan at mayroong mga karamdaman na kay aking pagpapahingahin. Narito ang gawain na handang maglingkod sa inyong lahat. Pagpalain tayo nating mahal na Panginoon. Sumatin ang pagpapala, ang biyaya at mayamang pag-ibig na mahal ba sa ating lahat. We love you, brethren. God bless you. Purihin ang ating mahal na Panginoon.